tap kaibigan yung ating edit. Ayan, so yun kaibigan, pwede na po natin siyang ma-edit, na-tap na po natin. Ganun lang kaibigan. Kuya, pwede ba daw ba ma-edit yung ating mga globe kahit na-register na natin to at na registration complete na po siya? Uy, kaibigan. Ayan. So welcome back to my YouTube channel and welcome back kaibigan. Ayan, so in this video is tuturuan kayo kung paano ba mag-re-edit ng ating mga globe registration form. Ayan. So, may nagtanong kasi sa akin na isang subscribers na sabi niya, Kuya, pwede ba daw ba ma-edit yung ating mga globe kahit na-register na natin to at na registration complete na po siya. So, pwede po natin yung ma-edit. Ayan. So, yan yung ituturo natin ngayon sa ating mga ka-subscribers. Ayan. Sa ating mga kaibigan na may concern about sa globe. Ayan. So, sa nagtatanong po, is pwede pa po ba yan sa Smart? Ay hindi po yan pwede. So, sa Smart is kapag na-register nyo na po, is hindi na po yan pwedeng baguhin. So, sa Globe is pwede pa po, pero hindi na po doon sa mismong website, kundi gumamit na po tayo ng ibang application. So, ang application na sinasabi ko sa inyo is ito po siyang si Globe One App. So, under pa rin siya sa Globe. Kaya doon pwede natin siya i-edit doon. Ayan. So, nagawa ko na to before. Kaya, yun, ituturo ko sa inyo kung paano to gawin ulit. Ayan. So, here's the thing na gusto kong i-share sa inyo. And, by the way, kaibigan, kung gusto mo rin ba malaman kung paano mag-register ng Globe, ay, meron akong isang video dyan sa baba. So, tingnan nyo lang po doon na kung paano mag-register ng Globe, ganyan. So, about sa ating mga Globe SIM card. Ayan. So, ito na kaibigan. Sisimulan ko na pag-registered or pag-vlog ngayon sa ating video ngayon. So, ito na kaibigan. Ayan kaibigan. So, punta na po tayo sa ating mga Play Store. Ayan. So, dito kaibigan. Search lang po natin sa search bar kaibigan. Globe One App. Ayan. Globe One. Kahit Globe One na po kaibigan, okay na yan. At dito po kaibigan, tab natin itong Globe One. So, dito po kaibigan is na-install ko na po yung Globe One. So, sa inyo, pwede na po yan i-install dito kaibigan. Ayan, so open na po natin kaibigan yung ating Globe One. So dito po tayo mag-edit kaibigan ng ating mga globe na registered na before at pwede natin editin again. So dito kaibigan, so pwede rin pala dito mag-registered. So yung globe at TM is the same lang po yan kaibigan. Wala pong pa nagkaiba ang globe at TM kaibigan. So same pa rin sila. So dito X muna natin to. So dito kaibigan, kung wala kang account, so pwede ka mag-create. Or kung meron ka na account, so mag-login ka na kaibigan. Ayan, so login ako dito kaibigan. So login lang po natin yung ating mga mobile number dito kaibigan. So ayan kaibigan. So dito naman po kaibigan yung ating mga pin kaibigan. Ayan, so meron po tayong 6-digit pin dito kaibigan. Ayan kaibigan, so nakalagay dito sa akin na let's start. So dito, notings lang natin kaibigan. Ayan kaibigan. So dito po kaibigan. So ito po yung aking dashboard kaibigan. Ayan. So nakalagay po sa akin dito is already registered na po ako kaibigan. Ayan. So baka magtanong kasi kayo or magtaka kayo baka hindi ako registered kaya ako na-edit. So dito kaibigan is fully registered na po talaga ako kaibigan. Ayan. So dito kapag hindi pa kayo registered kaibigan, meron po akong isang video dyan kung paano mag-registered dito kang Globe na gamit yung Globe One app. Ayan. So, dito kaibigan. So, pumunta na tayo dito sa ating mga registered SIM. Ayan. So, ito siya kaibigan. So, dito tayo pumunta. At dito po kaibigan. So, pag registered na po kayo kaibigan, is ganito po yung lalabas. Meron na po kayong this account is already registered. So, yan po kaibigan is naka-registered na po ako. So, ang gawin po natin kaibigan is tap po natin tong nakalagay na next. Ayan. Yung next kaibigan, tap lang po natin yan. Dito kaibigan, while using the app, tap po natin yan. Dito kaibigan, mas sisend po sila sa inyo ng verification code sa inyong number kaibigan. So tap po na natin itong accept. So ayan kaibigan. So dito nakalagay kaibigan na edit. Ayan. So dito edit at back. So dito po natin ito tap kaibigan yung ating edit. Ayan, so yun kaibigan, pwede na po natin siyang ma-edit, na-tap na po natin. Ganun lang kaibigan. Kadali, di ba?
So nakalagay dito nga field provide your same. So dito, fields are mandatory. So kailangan po talaga may editin tayo. Ayan. So bago tayo makapag next step. So mag-edit tayo dito ng inyong address, inyong mga names, middle name. So ganyan, editin niyo po kaibigan. So dito kaibigan, so dito edit lang po natin kaibigan. So edit ko mo lang muna kaibigan. Ayan kaibigan. So dito, ganyan lang po dito mag-edit kaibigan. So fill up nyo lang po lahat ng form dyan kaibigan. O di ba? So sa akin is hindi ko na napagpatuloy yung pag-fill up kaibigan. So by the way kaibigan, munti ko na makalimutan. Is meron lang po tayong mga left na natira kaibigan. So which is ito po siya kaibigan. You have one edit attempt left for this year. So sa akin is pang dalawang edit ko na po to kaibigan. So which means po na tatlong edit lang po kada year po yung pwede natin ma-edit kaibigan. So make sure po na tama na po talaga yung ating nalagay na form kaibigan para hindi na tayo magpaulit-ulit na mag-edit kaibigan. So take note po na 3 edit per year lang po kaibigan ha. So dito kaibigan, and I hope nakatulong tong video na to sa inyo kaibigan. And dito kaibigan, kung hindi ka nakapag-subscribe, subscribe ka na kaibigan para malaman ko po kung sino yung mga natulungan ko dito sa video natin ngayon kaibigan. And dito kaibigan, I hope nakatulong ako, and don't forget to like and subscribe. Thank you kaibigan. God bless. So this is the end of our video. Ayan. Kung andito ka pa rin hanggang ngayon mga kaibigan, ay alam ko nagustuhan mo itong video. Kaya I hope nakatulong to sa inyo mga kaibigan. Ayan sa little video natin yung tutorial at ngayon. Ay kung nagustuhan nyo ito mga kaibigan at nakatulong to sa inyo, ay tulungan nyo rin ako mga kaibigan. Kaya please subscribe and like my YouTube channel. Ayan. So para lahat tayo ay lumago. Ayan. So, thank you, enjoy, and God bless.